Kaya nagmamadali ako. Pumasok na ako ng trabaho. Kung bahay, please, pakilinis. Sige. Simon speaking from Manila, and this time I've got a real scoop. Manila has just been bombed. Now it is being bombed. And without warning, Japanese nagradyo ka na naman? bombing Fort William. Huwag ka na lang po sa cellphone makinig ng balita. And the RCA transmitting station. Ayan mga po, may sukwento ko sa iyo. Parang mga po. Halos lahat ng istasyon sa Pilipinas, pinasara nila. Bawal makinig, bawal magbalita. Pero may mga Pilipino pa rin tumutol. Sa mga kabundukan, palihim silang gumawa ng sarili nilang transmitter tulad ng Voice of Freedom sa Corregidor. Diyan namin narinig ang mga boses ng sundalong Pilipino at Amerikano na nagsasabing lumaban, huwag sumuko. Kahit tinuhuli ng mga Hapones ang sinumang may radyo, may mga gerilyang nagtatago sa gubat, nag-aayos ng signal at nagsasalin ng balita sa mga baryo. Dahil sa radyo, kumalat ang totoong balita. Hindi lang ito para sa tugtugan, ito ang naging tinig ng kalayaan. Ang bawat mensahe noon, bawat himing ng radyo, nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipinong akala nila'y talo na. Dito natin nakita kung gaano kahalaga ang impormasyon kapag totoo. Nakakapagpalaya, kapag kasinungalingan, nakakapinsala. Kaya tandaan mo, Apo, ang radyo, hindi lang gamit. Isa itong simbolo ng tapang, ng pagkakaisa, at ng tiwang ng Pilipino na ayaw patahimikin. Ang mga kababayan, naging kapag-pakinabang at ginamit para sa propaganda at makikipaglaban na humubog sa kamalayan at pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop at digmaan. Hindi Basta-bastang nagpapalupig o nagpapatalo. Ipinagdalaban nila ang kanilang pantay na karapatan para sa bawat isa. Kaya ngayon, mahalaga ang alalahanin natin ang kahalagahan ng kalayaan sa pamamahayag at pagpuksa sa maling impormasyon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Matrikulay nagtataasan, paaralay binubusalan, niyuyurakan ang ating karapatan. Kinukulong ng walang hatol